Meron pa hong ilang barko na hindi pa rin nakakabiyahe dahil sa sama ng panahon, kaya libo-libong pasahero ang stranded. Nakatutok si Steve Dalisan live mula sa Manila. Steve. Mike, hanggang sa mga oras na ito ay nananatili pa rin itong St. Peter the Apostle ng Negros Navigation dito sa Pier 2 ng Manila North Harbor. Ayaw daw kasi makipagsapalaran, Mike, nung shipping company sa masungit na panahon. Kung kaya naman hanggang sa mga oras na ito, Mike, ay stranded pa rin yung mahigit 1,600 pasahero. Bukod pa dyan, Mike, yung mahigit 1,000 pasahero rin ng St. Joseph the Worker na galing pa ng Bacolod na stranded din naman sa may bahagi ng karagatan ng Mindoro. Walang magawa mga pasahero kundi maghintay. Pinahintulutan naman silang makapanig sa barko para magpalipas ng gabi. Wala naman daw silang angal, lalo't kaligtasan din naman nila ang nakataya. Yun nga lang. Kasi yung Tsaka sa pagkain kasi mahirap. Dahil yun nga, mahal yung pagkain dito. Tapos ano pa, ito pa yung mga bata. Naiinip na rin. May iba naman na nagpa siyang umuwi at ngayon na lang bumalik para antabayanan kung matutuloy ang biyahe. Mahirap din magpagabi rito eh. Pati mga gamit din sa ano nila paliguan, medyo langarin din eh. Tanging ang mga barkong may bigat na 1,000 gross tons ang hindi pinabiyahe ng Coast Guard sang-ayon sa patakaran tuwing nakataas ang signal number 1. 6,200 gross tons ang bigat ng St. Peter the Apostle pero ayaw daw isantabi ng pamunuan nito ang usapin ng kaligtasan lalo't batay sa kanilang monitoring, meron pang alon na may taas na 4 hanggang 6 na metro sa gawing Fortune Islands. Appreciate natin yung ganung thinking ng mga shipping companies, no? Discretion nila yan kung alis sila o hindi dahil wala namang pagbabawal na pinaiiral na dahil wala na yung bagyo sa Batangas at dito sa Metro Manila, signal number 1 at ang mga barko rito ay more than 1,000 gross tons. We're taking extra precaution. Our crisis management team has met early this morning and have decided to wait for further update from the weather bureaus. Nakabiyahe naman lahat ang mga barkong na-stranded kahapon sa Batangas Port. Bumiyahe na rin ang mga barko ng Super Ferry. Bandang 1:00 ng hapon dumating ang Super Ferry 21 na galing na Sipit, Cebu. Tuloy naman ang alis ng Super Ferry 2 na biyaheng Iloilo, Jensan, Davao mamayang 7:45 ng gabi. Aalis naman muli ang Super Ferry 21 pa Cebu, Butuan mamayang 8:30 rin ng gabi. Para sa trip schedule, maaari ring tumawag sa Aboitiz Hotline 528-7000. May kapapasok lang na impormasyon mula pa rin sa pamunuan nitong Negros Navigation. Nagpasya raw yung kanilang port captain na tuluyan ng ipagpaliban ang biyahe ngayong gabi. Sa halip ay ituloy yung kanilang paglalayag bukas ng madaling araw 4:00 ng umaga. Dahil daw yan, Mike, dun sa kanilang patuloy na monitoring sa mga weather bulletins na inilalabas ng iba't ibang weather bureaus na nagsasabing nananatiling stationary o halos bumagal pa itong si Bagyong Juan. Maari pa rin naman daw, Mike, na manatili o magpalipas ng gabi itong mga pasahero dito sa loob ng barko. Kasabay ng pag-alis ng St. Peter the Apostle dito, Mike, ang siya ring pagpapatuloy naman ng paglalayag din ng St. Joseph the Worker na stranded pa rin sa may bahagi ng karagatan ng Mindoro. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Steve Dalisan. Chika Minute! Certified kapuso pa rin si Senator Bong Revilla. Yan ang pinatunayan ni Cap sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa Kapuso Network. Makichika tayo kay Lars Santiago. Kahapon, kasama ang kanyang manager na si Lolit Solis, pumirma ng kontrata sa GMA si Bong. Para sa panig ng GMA, lumagda naman sina GMA President, Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon at Senior Vice President for Entertainment TV Wilma V. Galvante. Una na nagpapasalamat ako sa GMA sa patuloy na tiwala at suporta na binibigyan nila sa akin. Maging sa larangan ng pelikula, palagi ko silang partner. Puring-puri naman ang mga opisyal ng Kapuso Network si Bong. Ang katangian ni Senator Bong na nagdadala sa kanya, hindi lamang bilang artista sa pelikula at sa telebisyon, kung hindi sa politika, yung kanyang being stable and loyal. Kahit anong concept that we create with him, nagugustuhan naman ng viewers. So, masarap katrabaho si Senator. Ngayong walang sesyon sa Senado, tuloy-tuloy ang shooting ni Bong ng Film Fest movie nila ni Vic Soto, Si Agima sa Mundo ni Enteng Cabisote, ang final title ng pelikula. Parehong bago rin ang leading ladies ni Bong at Vic sa pelikula, sina Sam Pinto at Gwen Zamora. Ako, yung eksena ko with Sam Pinto, ang galing bagay na bagay sa kanyang role.
bilang isang warrior. And si Gwen naman, kay Vic, nakikita ko rin yung mga eksena nila. Maganda rin yung rapport nila, maganda rin yung kanilang chemistry. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Kasama natin, again. Marami pa akong chika mamaya, kaya stay tuned. Susunod, dating aktor na si Patrick De La Rosa na inaakusahang nanggahasa, inilipat na sa Quezon City Jail. Ang panibagong pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. At ate ni Pangulong Noynoy Aquino na si Bonsi may pakiusap kaugnay sa love life ng kanyang kapatid. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.